Yo, what is up mga kapulido? Genix Motor Parts. May dali tayo ngayon all the way from Plaridel, Bulacan. So may project siya. Ito yung kanya motor. Mukhang Barney. May ulit din siya. So ito na yung preparado niyang piyesa. May dala siya. Wait lang, likod ng camera para malinaw. Yun, klarong klaro. So ito yung motor ni sir, all the way from Plaridel. Ang project niya is 199cc. Round off muna, 200cc mga kapulido. So ang dala lang niyang piyesa is ito. Yan, head, black. Spec B. Carburetor. Yun, taas ng bucho. Ayan. Sana all may pambili. So yung galing naman sa ating piyesa ito, pin 3, light and pin, yan, solid. Meron tayong forged rod, 1.5 length, plus 1.5 pala. Meron tayong Vito na side bearing, genuine na pang sniper na timing chain, pero puputulan natin yan, depende kung ano lilitaw. Anong brand to? MTRT to? Hindi MTRT? Orange yun O MTRT daw. Wala kayo dyan. Ito yung lagyan na natin air filter. Kanyang oy, JBT. JBT pala yung curve SWR variant. Top and cover. Spec BC sir. Malupit. Sarap. All dish parts to. 63mm chrome bore ceramic. Ang kanyang piston ay forge. Spec B rin. Dala niya to mga kapulido. Ewan ko saan niya kinalap. Hirap-hirap maghanap ng piyesa ng Mio ngayon. Tapos yun, linis na lahat. So sa oil pump niya, gagawin namin oil pump is yung papalitan namin ng oil pump gear na high flow. Ayan. Mamaya kukuha lang ako doon. Tapos importante yun sa mataas na karga para maganda yung lubrication, malakas yung flow ng langis. Nabiyak na, mamaya i-bore out na to. Nakita rin namin problema, stack up na center stand. So pag stack up center stand sa amin, matik yan, sisirain na namin yung center stand kasi ayaw namin tumira sa alanganin na pupukpukin yan, baka mabasag. So ang ginagawa namin is kinakat na namin sa sentro para mabiyak yung makina. Tapos saka natin ipipress na individual para siguradong tanggal at safe. Pero matinding pressan to mga kapulido. Pumuputok talaga yung pampress dahil yan sa kalawang. Next, ito sigunyal niya ito. Stock, medyo pahirap din tanggalin yung bearing kanina, kaya palit na lang din. Puno na ng tae. Tae ng sigunyal, ayan. Ayan Ayan. Takla. Sorry sa mga kumakain. So isasalpak natin tong pin and rod nya after malinisan, tapos ibabalance natin mga kapulido. So ang diskarte ko sa pagbabalance is kukuhanan ko ng timbang ang bawat pyesa na ipapalit, tapos kukuhanan natin yung timbang ng piston para pinong-pinaw sir. Gusto mo ba yung mapinong takbo? Siyempre mapino yung takbo, mapino yung pagkakabalance. So ito kailangan na rin palitan kasi luma na siya ay bali na. Kahit luma kung pwede naman, hindi ko naman pinapalitan. Pero kasi ito sa case na is bali na. Ay, itong starter niya kasado na rin. Meron din tayo na. Dito rin galing to. Yun, may malakas. Pawili me pap, pawili me. Wala pa may gawan shock. Nagkalat na yung mga piyesa dito. Ayan. So tanggalin ko muna to.
Tapos buuin ko yung sigunyal mamaya. Ride update mga kapulido. Habang inaayos ko ang kanyang sigunyal, sari-sari naman ang ginagawa rin dito. Tulad ni Jonathan, binobore out na gamit ang ating DIY pangwalwal para pulido yung pagkaka-bore out. Habang si Jete naman may ginagawa doon na iba. Si Momon naman ay wala, nag-test drive. Tinutuan na itong 4V. So yan, parang sini-NC oh. Alright. 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 Ang kinang. Pulidong gawa, diba? So dun sa ating sigunyal ay stock pin bearing ang gamit natin. Tapos yun nga yung paraan dun sa para hindi na gumamit ng biyak na pin bearing. So yun, stock pin bearing ginamit natin. So bili na kayo panggilid, clutch, rod 3.5, 1.5, pin, upstroke pin, hyper pin, yan. Yan manifold yung mga napunitan. Yung update mga kapulido. Bali yung ating chain guide. Ito dahil bali yan. Dito po yung galing. Ayan Yan. So kailangan tanggalin nyo muna yung flywheel ng starter. Dudukutin nyo to. Tapos nandito yung allen ng lock. So yung kanyang crank okay na rin. Tapos na. Yan. Align and balance na. Yan Pantay na pantay. So ito yung video natin mga kapulido. Paano natin tatanggalin tong stock up na to. Videographer yun na may-ari. Tara din tayo sa pampress. Sa munti naming pampress. So medyo mahirap minsan kapag ito ang kabila. Hindi ka sir. Dito ka lang sir. Dito ka lang. Ay, ang hirap maging artista. So tanggalin na natin yan mga kapulido. Yan sir. So kailangan lang nating mai-press ito dito sa kanyang Kailangan lang natin ma-press tong pinagputulan para mailabas sa kabila. Gagamit tayo matigas na bagay kasi hindi biro yan. Pagkalawak. Napakatigas tanggalin yan kanina. Pagkalawang na ganyan napakahirap tanggalin. So babahay lang natin doon. Taas pa natin. Kailangan bantay. Isa pa. Basta klaro lang makita na siya. Yan. Tapos gaya tayo matigas na bagay. Ito yung sa pinion kick gear ng Mio. Kasi kung gagamit ako ng mga tornilyo lang, wala. Nayuyupi lang. Tulak konti. Para sumentro. Medyo delikado to. Hindi mo malaman, minsan tatalsik. Bitaw mo. Yan Pero parang lumambot na kasi binabad na ng WD-40 kanina pa to Ayun malambot na siya. May iba talagang puputok. Okay, dun tayo sa kabila na. Uy, yan na, nag-stack up na. Tulang pa ng tulak. Masaya na agad yung may-ari. Mapapalitan yung samples. Videographer siya. Bali itong pampress na to mga kapulido, lang. DIY ko lang. Ginawa ko lang. Hirap, pagtulang ko lang ang gamit So dito na ako pumupunan sa ganyan. Yun. Merina. Nung kapanawan ko, tinutulak ko lang yan. Nung kapanawan mo? Tinutulak ko lang ganyan yan.
So, mahirap pag walang ano, tatakbo ka pa sa machine shop pag wala kang pang-press. So, torno na lang siguro para makapag sariling regroove. Sikip nun ah. Ibig sabihin, bumara naman yan yung pandulak natin. Pero at least madali na lang tanggalin yan. Tapos lang. Doon naman tayo sa isang side. Yan yung malaking side. Left side ng ano, crankshaft. So medyo alanganin ang posisyonan nito. So ganun din naman. Pero buti, mas lumalambot siya pag matagal na ibabad ng WD-40. Sana madali rin ito. Pero yung iba talagang pumuputok pa talaga yung compress. Isa tumatalsik pa yung bakal. Naalaala ko si Witwit. Si Witwit works. Nabungal. Tumalsik sa mukha niya, nabungal yung ngipin niya. Ay, di ba may puto tinggal itong spring yata? So kailangan pag ganito mga press eh, safety. Kano na kasi yung ano? Sweet 25? 25. Itong wire. 20 per feet. Ay, per meter. Malambot. Yan o. Oh. Yan po, putok. Sana malambot pa rin. Oh. Grabe yan, Gar. Basag na yung chassis. Crunchy. Basag na yung crankshell. Naka 63. Ayan o, yung kalawang na yan. Grabe yung kapit niyan. Pero buti nakapasok na yung WD-40. Kaya hindi na siya ganun kakapit. Yung iba talagang halos talagang hindi kaya ng press. Grabeng smoke. Lala. Sagaan lang. That's light. So ayan, ganyan po kami ka-busy dito kaya wala po kaming time sa mga basher. Sira lang yung maraming time. Right! Right, gasket. Alright. Gasket. Parang na CNC. CNC cut. Sikat. Anong masasabi mo, sir? Tingin. Solid. Solid? Yung isa hindi pa Wala pa man. May masasabi ako. Ano? Ano wala tayong tunable? Ano pala yung delivery natin, sir? Diyan yung delivery natin. Bablog ka pala, sir? Yeah. Napakabait ang tropa na. Kain mo na kayo ha. Ayoko ay nagugutom eh. Pang umaga ka ba? Madaling araw. Kaya pala pinala namin nakikita. U3 pagkatapos. Sino? Ha? Bablog pala si sir. Shout out vlog. Hi vlog. Welcome to my guys. So portings and headworks. Pag sinabi portings, ito yung port. Sinabi porting, ito yung pagpo-port na ito, paglalaki ng butas, tsaka pagtatanggal ng mga obstructions. Pag sinabing headworks, yun na yung kalahatang trabaho ng para sa head. Such as paglagay ng cam, settings, valve spring, kung kailangan mo mag-light and valve, yun ang headworks. Pag port naman, sinabing port,
Yan, obstruction, tanggalin. Tanggalin yung basher. Pero sa paglalaki ng butas, ito yung expert. So yan. Nag-port na tayo. Sorry po yung mga bisita natin, mga lasing. Yan, so 7.5 Genix cam lalagay natin. Tapos yun, settings na. Bolt on na. Yung signal nilalagay na yan. Ano? Masakit. Dikdik ba? Ito yung problema niya. Laging mahirap ipasok ang signal. O, tefang kailangan. Sir, pa-video nga sir. Mahirap daw ilagay yung signal. Galing ko muna. Hirap. Ang sikip na eh. May dumating. Ay, hindi ka rin nakasikaso. Kaya Pin, Banggaya. Oh, lemeter po. Ang puto dito. Ganda. Reaction na. Ubos. Nakita mo? Silencer na ito eh. Oo nga. Tayo nga tayo dyan. Silencer yung pipe niya. Pero hindi na Nakabit. Alisin ko. Lemen, flashlight. Parang tubo, tapos may butas-butas mo yung singawan. O, di ba? Dali lang. So, ito lang yun. Hindi ko sure kung magpe-perform ba ng maayos to. Yung kanyang elbow, napakalaki. 38 yata to eh. Sukatan natin. 38. Oh, 38 mm, napakalaki. Malaki pa sa elbow ni Asia. Kasi ito, siren killer. Ewan ko lang ha. Kung paano yan. Di ba yan natatanggal? Tingnan natin kung ano lalabas. Ito latest ni JBT eh. Ewan ko lang. Sarado. Bali doon siya lumalabas. Yeah. Update mga kapulito. So kuhanan ko muna ng angle ang kanyang valve bago ko siya gagawa ng valve pangit. Yan, 0-0. Ito ang kanyang ano 39mm 63mm. So sa paggawa ko nito ay sinusukat ko muna yung valve. Ayan, tulad niyan. Kung susundan mo lang to, walay. Tutukod agad yung valve dito. Ayan ah. Malaki yung valve eh. Kung 24-28 ka, pasok yan. Kaso 26-30. 26-31. So malalaki yung valve. Mas malayo. Importante to. Pag binolt on mo yan, Happy New Year agad. Lalo mataas yung cam. So pag nakuha natin yung angle, intake angle 27.5 ka muna, exhaust angle 30.2. na kasi sulat ko na lang 27.5 intake ba, nag-iba ulit. ay 30 degrees exhaust 27.5 intake. Yun, angle ko muna. So kukuha na natin ng ganito. 30 degrees. Uy, halos malapit na ako. Oh, sakto na pala eh. Oh, sakto na. Tansya-tansya pa lang yan. Oh, okay nang pakita ng exhaust. Sa pa-videographer ng may-ari.
videographer yung may-ari, mga kapulido. Ayan, mga kapulikat. Yeah. Artista na ako. At saka yung angle nito, hindi pareho ang angle ng valve packet nito. Tumama agad siya sa gitna. Kasi kung pareho yan, patag siyang magbabawas. Papo sir sa pinag-uusap. Yes, ang piston. Basa yung konti. Grind ulit. Baba. Grind. Yun, so reminders. Minsan nagkakamali rin ako, syempre. Wala naman perfecto. Minsan namamali ako na abutan to. Yung butas na piston ring. So mali nga naman. Tapos kailangan mo rin ma-consider yung kapal ng pwedeng pagpaketan. Kailangan hindi mo siya mabutas or manipis na sobra. Tao lang, syempre. So sa angle, kung makikita nyo, iba talaga yung angle ng dating packet dun sa match ng angle nito. So hindi siya pwede. So yun. Alright, update mga kapulido. Nagutom na si sir. Nagpa-Jollibee na siya. So sa ating True Top Dead Center or TT ni Daisy ay kapag ka-stock yung ating sigunyal, syempre stock din yung magiging timing nyan. Pwera lang kung mali yung pagkakalagay mo ng upstroke pin, mag-iiba yung True Top Dead Center nya. So kung ima-mathematics natin, ganito yan, yung magiging deck height nya, yan. Pin 3, rad 1.5, plus mo lang yon 4.5. So 4.5, nilagyan ko siya ng palaman na 5mm. So may deck height siya ng, sukatin na natin para accurate. Di man kasi pare-pareho yung piston profile. Pero minsan pare-pareho. Para sure na walang umpog sa chamber. Yan, naka-dome siya. Kailangan meron tayong clearance. Yes, sakatan ko nga, baka mali yung pagkakasukat ko dahil nakabibideo ako. Ay, 0.8 lang pala. O, 0.8 lang dito sa kabila. Bibideo pa kasi eh. 0.8 lang. 0.8. O pag naigpitan pa yan, lilitaw yan sa 0.6, ganyan. Tamang tama. So yung packet, ayan, valve pogi na. Pwede na nating temporary salpak lahat para malaman yung timing
At yung mga tukod-tukod kung may tukod pa. Ang gwapo ng palaman, no? Galing yan dito sa atin. Yeah. Yung sa crank balancing pala, ito yung naging timbang ng bawat isa. Yung connecting rod kit na racing 300 grams. Yung standard na connecting rod set kit 315 grams. So mas magaan pa yung pin 3 rod 1.5 na volt kesa dun sa stock. So nakabalance doon sa 63mm na piston ni na 157 grams. Intake opening 25. Ayan, boyfriend ko. Nawawala yung aking boyfriend. Intake opening 25. Exhaust closing 25. Yes. So, ganyan. Okay na lahat. Kasado na. Kakalasin namin lahat yan, tapos sabay gasket maker na lahat. Bali yung magiging na is palaman lang. Wala na lahat gasket. Yan, so kakalasin na natin, tapos bolt on na lang nun mga kapulido. Update again mga kapulido. So ayan, ginagaskatan na ni Momon. Bali yan, piston ring na lang. Ayos to kasi meron siyang kanal-kanal. So baka ma-question ito. Ayan, nabutas, no? Wala akong problema yan pag nabutas, kasi nakakulong pa rin yan sa oil pump cover. So malaki na rin to, kasya kahit 66, 67 kasya yan. Ito lang yung pinaka-iingat-ingatan dyan. Ayan, oh. Yan, hindi siya dapat matakasan ng langis. Pag natakasan kasi ng langis yan, magkakaproblema ka sa lubrication ng cam. Tapos yung palaman, ayan, syempre ito rin dapat hindi siya lalampas dun. Kasi pag lumampas siya dito, hanggang dito yung palaman mo, yan, may nakalitaw na ganyan, may nakasiwang. Ala, tatakas yung langis. Awit gar. Awit gar. So ayan, gasketin na lang to. Tapos ayan, oh, ganyan mag-gasket si Momon. Napakapulido niyan. Lagyan natin ng piston ring, tapos assemble na lang. Manual tensioner pala siya, kasi hindi naabot yung stock. Ano pa, yung sa timing chain namin, dahil ang palaman namin is 5mm lang, 92 links lang to. So syempre pinutulang ko yung pang sniper na 96. Ito wala na, hindi ko na mahanap mga kapulido yung pinagputulan. So yun, maya gisingin na natin to na nakababa. Papuin na natin mga kapulido. Bali, gasket maker na ang lahat. Palaman, base, head, block. Dowel muna syempre. Palaman naman.
Kapalo ko lang kayo nila, mag-work ako. Yan. Sige. Pause. Ito muna lang yan. Yan. Tapos, siyempre, intake, exhaust. Fourth shot, sana all. Alright. Bukas. 199cc rin. Same specs pero ibang brand lang. Yan, TSMP Black. Siyempre, ito yung wag na wag kalilimutan yung sinasabi nila, yung pagkatapos mo, wag mo daw, ito lang, wag na wag daw, ano? Kalimutan mo na lahat, wag lang to. Paano ko nakalimutan yung piston? Pero ito nakalagay. Lahat wag kalimutan. Atin ang lock. Post. Kabila naman. Alright naman. Cylinder block naman. Naman natin lang eh. Tapos block para sa langit, para sa liner. Yun. Alright. Push ulit. Alright. Ito yung timing chain. Nagtatago sa loob. Hilahin ko muna yan bago natin nilagay ang kanyang chain guide na bago. Alright. Okay. So, ang ginagawa namin, gasket maker lang, wala ito. Kasi depende sa decade eh, para ma-save namin yung compression. So, hindi ka nalalagay ito. Hindi ka na nalalagay ito. Based sa aming experience. Minsan kasi baka sabihin, ay bakit ganyan, walang gasket? Tatagas yan. Hindi mo sure. So, kung makikita niyo, napakakapal niyan. Hindi siya basta-basta tatagas. Bakit itong sentro? Ang nipis-nipis lang. Yung pinagbiyakan ng nipis-nipis lang. Walang paper gasket. Silicone lang. So, yun po yun. Based sa aming experience, minsan kahit branded, nalulusaw, bumabara doon sa butas ng langis. So, mas okay ka na doon sa pure metal. Naglobat yata. Nawala ng flash yun. Pero sure tagas yan kapag ano, kailangan i-red. Pero tatagas yan kung hindi siya patag. Pero dahil brand new naman to, hindi pa to default. Let's go, ilagay na natin. Yun. Sorry sir ha, ginusto mo to. Videoin yung motor mo. Taga-video ka tuloy. Kaya pareho tayong puyat. Boss! Robot niya mo rin. Nabilaan yung gas mo. 5mm, kaya pa naman ang stock yan. Yan o, kakapit pa siya. Tawa na yung bunso ko. Ubo ng ubo. Palitan niya. Magbago yung timing kapag inigpitan natin yung main bolt
tuloy-tuloy lang tapos start natin ito nakahiwalay. I-update mga kapulito sa buo ng makinarya. So ito pala, yung bushing pala niya hindi alam ni sir, so sira na talaga, 0-0 na. So bakal na lang siya kanina. Kasi yung bushing na lang natira, wala nang goma. So wala kaming stock. Ang ginawa namin paraan, kung nakikita nyo to, ito po ay para sa ilalim talaga. Yan, tinanggal lang namin yung bakal, tapos yung goma lang nilagay namin. Yun, ganun lang. Para paraan lang. Kapogi na ito, sana all pogi. So nakalagay na to para ma-start natin ng naka-center stand, walang pulley. Tapos yung pipe pala, problema dun sa ano, ayan, telephone bracket, param ng telepono. Kasi yung salty hindi naman kakasya dun sa pipe nya, kasi walang pang salty bracket. Next, nalagyan na lang is M5. Yung torque drive pala nya is B-Win. Tapos itong spring 1K na NCY, ang problema mas malambot pa sa stock. So meron pa siyang dalang isa. Medyo malambot na rin pero mas matigas naman to compared din sa NCY. Sanya data. Pero luma na rin. At AWH. Tapos sabang nakita namin ito, paano malalaman kung palitin na yung oil seal ng torque drive? Ganyan-ganyanin mo lang. Ayan, yung grasa yun lumalabas. Dito rin lumalabas. So yan, pagka lumalabas na yung grasa, ayan So pag lumalabas yung grasa niyan, syempre matutuyuan siya, masisira siya pag ginamit mo. Tapos yung lumalabas na yon, lumalabas na grasa ngayon, pupunta dito sa bell, sa lining, dudulas. So pag madulas yon, wala ka ng arangkada. What's up? Alright. Alright, the moment of truth mga kapulido. Tingnan natin kung dudura na siya. Set pa video. Tutok mo lang na. Dito, pagsabay mo. Gasoline. Test na natin yan. Kung dudura na siya ba? Takip diretso na. Pang dumura. Dura na ba? Hoy! Natalsikan mo, Jesse. Alright. Nakuha na lang namin ng tono.
pa yung minor niya. So marami pa mabusising pag-aaral dito. Pero ayan, no? Okay pala yan. Silent gearer pala yung pipe niya. May bara. Ayan, no? Oh. Ewan ko lang. 200cc. So maya ilagay na natin sa chassis. Then test drive na mga kapulido. So try lang natin yung tukod check. Tukod check kung may tukod. Para malaman kung may tukod yung valvula mo. Overgas. So yun, over RPM testing mo. Yan, sabog test. So what's up mga kapulido, may set tayo ngayon from Bulacan 199cc, from stock to 199cc. Ayan si sir. Ayan pala si Boss J. 4 na. Alas 4 na gar. Boss Tan still present. Pareho tayo. No, one hand. May back ride naman ako. Oy, one way to. Kangaroo. Ay, sorry po. Sorry po. Ang inaiwan pa rin ako eh. Ang inapon rep na ako.
Di kalidad ang bawat pyesa at pulido ang gawa. Detalyado bawat setup at hindi pumapalya. Siguradong di ka madidismaya. Tulin at lakas sa pagsampa iyong tama. Mekaniko na malupit sa pagkalikot mabangis. Ang mga kakumpetensya lahat sa kanya panis. Kaya wag kang magtaka kung bakit ang bilis ko. Mascareñas Racing Team to, malabo na matalo. Mascareñas Racing Team, di nyo matitibag. Sa pulido na gawa, sa karera di ka laglag. Mekanismong malupit sa motor mo ikakabit. Pag harurot sa daan wala nang makakahigit. Mascareñas Racing Team, di nyo matitibag. Sa pulido na gawa, sa karera di ka laglag.